Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Pumasok si Isagani sa gitna ng puting usok at tumagos siya sa may makapal na hamog. Kadiliman ang bumabalot sa paligid, ngunit naririnig niya ang ritmo ng daloy ng tubig hanggang sa muling lumiwanag ang medalyo at isang mahiwagang daanan ang lumitaw sa kanya. Tinahak niya ang daang iyon at nagulat na lang siya nang muling pumungad sa kanya ang isang malaparaisong hardin at natatanaw rin ang banal na bukal na may natatanging ganda. Marami rin siyang nakikitang pambihirang isda na hindi pa niya nakikita sa tanang buhay niya. Ngunit hindi niya nakita ang kulay platinum na isda na tinutukoy ng kanyang lolo Ingkong. Malinaw niya itong nasisilayan dahil sa sobrang linaw ng tubig, hanggang biglang sumulpot sa kanyang harapan ang iba't ibang uri ng elemento na halos matatangkad ito na kasing sukat ng mga puno. Dumating sa punto na matanaw niya sa himpapawid ang lumilipad na dambuhalang puting lobo na may 2 ulo at may malapad na pakpak. Doon niya lang napagtanto na nasa iba siyang dimensyon o mundo. Makisig na binata, alam ko ang pakay mo. Pinadala ka dito ng matandang ang tingero para sa mutya ng engkantadong isda. Tama ba ako, makisig na binata? Wika ng mayuming diwata na lumitaw sa kalagitnaan ng banal na bukal habang lumulutang ito. Ikaw ba si diwatang luwalhati? Tama ka po, pinapunta ako rito ni Lolo para sa mutya ng engkantadong isda. Maaari mo ba akong pahintulutan na lumusong sa banal na tubig para hanapin ko ang mahiwagang isda? Magalang na ani ng binata sa diwata. Hindi mo na kailangan pang hanapin ang mutya, makisig na binata. Dahil kusa ko itong ipagkakaloob sa iyo. Alam kong nasa peligro ang mundo ng mga mortal, lalo na ang inyong isla dahil sa muling paglaya ng bakunawa. Sagot naman ng magiliw na diwata. Tama po kayo, mahabaging diwata ng sagradong bukal na lawa. Kailangan ko pong tulungan ang mga taga-isla, lalo na ang mga kaibigan kong mga sirena. Nasa peligro din ang buhay ng hari ng karagatan. Saad muli ni Isigani sa diwata. Hindi mo na kailangan pang sabihin sa akin ang tungkol sa bagay na iyan, makisig na binata. Alam ko ang lahat ng nangyayari. Ibibigay ko ng bukal sa loob ko ang mutya na hinahangad mong makuha basta sa isang kondisyon. Ani muli ng diwatang
si luwalhati at humingi itong kondisyon sa binata. "Ano pong kondisyon, mahabaging diwata?" Maiksing tanong ni Isagani. "Binata, hindi masamang tao si Bakunawa. Isa itong diwatang tulad ko na nangangalaga ng kalikasan siglo na ang nakakalipas. Matagal na kaming nabubuhay sa mundong ito. Nilabag ni Bakunawa ang kautusan ng mga bathala dahil umibig ito sa isang mortal. Bilang kabayaran ay pinatay ng mga tao ang kasintahan ni Bakunawa, dahilan magalit ito sa mga tao pati na rin sa mga bathala. Naghimagsik ito at pinatay ang mga taong responsable sa pagkamatay ng kanyang minamahal at kinain niya ang ilang buwan bilang ganti sa mga bathala. Kaya't pinarusahan siya at ibinalanggo sa madilim at malalim na bahagi ng karagatan. Malinaw na paglalahad ng katotohanan ni luwalhati sa binata. Ano ang dapat kong gawin para makawala siya sa matinding puot, mahal na mayuming diwata? Tanong muli ni Isagani. Binata, ang mutya ng kaliskis ng mahiwagang isda ay kayang magbalat kayo at manggaya ng mukhang ng mga taong pumanaw na sa daigdig. Gagabayan kita na magaya mo ang wangis ng dating minamahal ni Bakunawa. Hindi na kailangang dumanak pa ng dugo para paslangin si Bakunawa, dahil busilak rin ang puso nito nung ito'y hindi pa isinumpa ng mga bathala. Tulungan mo siya makawala sa madilim na bahagi ng kanyang pagkatao, binata. Wika muli ng diwatang si luwalhati. Matapos ang kanilang masinsinan na pag-uusap, ay tinawag ni luwalhati ang inkantadong isda na kusang lumapit sa kanya at kinuha ang isang kakaibang kaliskis. Kumuha si luwalhati ng isang hibla ng kanyang buhok at itinali sa mutya at isinabit sa leeg ni Isagani. Umusal ito ng taimtim na dasal at diniligan siya ng mahiwagang liwanag na nanggagaling sa kanyang mga palad, hanggang sa magbago ang itsura ni Isagani at naging kawangis ito ng dating minahal ni Bakunawa. Tinawag ni luwalhati ang puting lobo na may 2 ulo at sumakay roon si Isagani. Bago siya tuluyang umalis ay isang palamuting kwintas na gawa sa mga seashell ang binigay ng diwata at pagmamay-ari. Ito mismo ni Bakunawa at nililok ito ng kasintahan nitong namatay. Isang lagusan ang lumabas sa himpapawid at doon dumaan ang binata habang nakasakay siya sa puting lobo na may malalapad na pakpak. At dahil tumawid ito sa mahiwagang lagusan, ay agad nilang narating ang kanilang isla, kung saan natatanaw na niya ang mga taong pinahihirapan ni Bakunawa. Nagulat naman ang mga tao at mga sirena sa biglang pagsulpot ng isang kabalyero sakay ng isang kakaibang uri ng nilalang.
Subalit, wala silang kaalam-alam na si Isagani ang kabalyerong iyon. Nagulantang ang buong katauhan sa pagitan ng mga mortal at sirena. Nang itigil ni Bakunawa ang pagpapahirap sa kanila at lumutang ito sa ere habang pinagmamasdan si Isagani na nasa katauhan ng dati niyang minamahal. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.